Hindi ko akalain sa loob mismo ng aming tahanan na ang asawa kong pinagkatiwalaan ay magagawa pala akong talikuran. Dinaya niya ako, kasabot pa ang aking anak, para kunin ang lahat ng ari-arian na pinundar namin, pati na ang mismong titulo ng lupa. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi inakala, pero may tinatago pa akong baraha, isang sikreto na magpapatahimik sa kanilang lahat sa huli. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa'yo. Ako si Elena Santos, 32 taong gulang. Tagapagmana ako ng Santos Group, isang pangalan na kilala sa buong Pilipinas. Tanging ang mga matatanda na lamang ang makakakita sa akin sa kasalukuyan, na may mga mata na nakakita na ng maraming pagsubok at mga labi na nakatikim na ng parehong matamis na tagumpay at mapait na pagkabigo. Subalit may isang araw, hindi pa nagtatagal, na ang aking buong mundo ay gumuho sa harap mismo ng libu-libong mata. Sa isang ingranding gala sa Grand Manila Hotel, kung saan ang lahat ay nagdiwang ng aming tagumpay, ipinahayag ng aking asawa, si Gabriel Reyes, 35 taong gulang, ang diborsyo namin. Hindi pa sapat ang kahihiyan, doon mismo, ipinakilala niya si Maria Lim, 28 taong gulang, bilang kanyang bagong asawa. 3 buwan na raw itong nagdadalang tao. Parang isang saksak sa aking puso ang bawat salita, ang bawat ngiti, ang bawat bulong. Nagdilim ang aking paningin, at ang kopa ng kava sa aking kamay, ay halos mabitiwan ko. Ang mga ilaw ng kamera ay nagkakaisang suminag sa kanila, na para silang ang pinakaperpektong larawan ng pag-ibig, samantalang ako, nakatayo sa dilim, parang isang malaking pagkakamali. Sinabi ni Gabriel na ang aming kasal ay isang simpleng kontrata lamang, isang formalidad para sa katatagan ng negosyo ng aming pamilya. Isang napakawalang hiya na kasinungalingan, malinaw na kasinungalingan. Sa panahong iyon, pinakabaon ko ang aking mga kuko sa aking palad, ang matalim na sakit ang tanging nakapagpapanatili sa akin sa realidad. Ang mga bulungan ay lumakas, ang mga tingin ay nakatutok sa akin, may pagkagulat, may pagkaawa, at marami ang may masasamang hangarin. Nakita ko ang halos hindi mahahalata, ngunit mapanuksong ngiti ni Maria, ang babaeng minsang naging simpleng kalihim ni Gabriel, at ngayon ay sinasakop ang aking lugar. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking telepono. Alam ko na kung sino ang tumatawag, ang aking ama, si Don Roberto Santos. Ang gala na ito ay live na ipinapalabas, at alam kong nakikita niya ang bawat sandali ng aking kahihiyan. Huminga ako ng malalim, matalim na paghitit ng hangin, at dahan-dahang lumabas mula sa anino patungo sa liwanag. Ang bawat takong ng aking sapatos ay malinaw na tumutunog sa marmol na sahig. Natutok ang lahat ng ilaw sa akin. Suot ko ang isang itim na gown na inihanda para sa isang selebrasyon ng tagumpay, hindi ng pagtatapos. Ginoong Reyes, ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. Ang mga salita ay dumaloy sa mikropono sa aking balabal. Totoo po ba ang lahat ng inyong sinabi? Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Hindi niya siguro inaasahan na sasalungatin ko siya sa publiko. Sinubukan niyang pigilan ako, sinabi na pag-uusapan namin ito sa pribado, ngunit minisan ko lamang siya. Dahil ipinahayag mo sa harap ng lahat, hindi ba't patas lamang na ako rin ay magsalita? Doon mismo nagpasya ako. Hindi na ako hahayaan na maging biktima. Ang tunog ng aking telepono ay muling umalingaw-ngaw. Sinagot ko ito, inilagay sa speaker. Elena, nakita mo ba ang broadcast? Ito ang aking ama, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng galit. Papa, personal kong nakikita. Narinig ko ang kanyang paghinga, at pagkatapos ay ang kanyang boses. Malamig na parang yelo, kung gayon, anak, anunsyuhin ang diborsyo at hayaang malugi ang Progressive Holdings ngayong gabi. Ang buong silid ay napuno ng kaguluhan. Dahan-dahan kong inalis ang aking singsing sa kasal, isang 5 kilat na pink na brilyante, ang simbolo ng aming walang hanggang pag-ibig. Inilagay ko ito ng maingat sa marmol na entablado, ang tunog ng pagbagsak nito ay isang anunsyo ng pagtatapos.
Gabriel Reyes, sabi ko, ang bawat salita ay may bigat, mula sa sandaling ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako nakaramdam ng kagalakan, kundi ng isang malamig at matinding pagpaplano. Ang sakit ay nanatili, isang mapait na lasa sa aking dila, ngunit unti-unti itong napapalitan ng pagtutok. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng walang laban. Ako, si Elena Santos, ay hindi lamang isang simpleng asawa, ako rin ang espesyal na auditor na ipinadala ng aking ama, si Don Roberto, sa Progressive Holdings. Kinumpirma ko iyon kay Mang Alex Flores, ang aking tapat na katulong sa opisina, na matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Mang Alex, kailangan ko ang lahat ng records ng Progressive Holdings sa nakaraang 3 taon, ang sabi ko, ang boses ko ay kalmado na, ngunit may matalim na bigat. Walang dapat lumabas sa labas ng opisina na ito. Sa mga sumunod na araw, lumubog ako sa mga numero, mga kontrata, at mga bank statement. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang malaking sapot ng kasinungalingan at pagtataksil. Nakita ko ang mga kahina-hinalang transaksyon, ang lihim na paglilipat ng mga pondo sa mga offshore accounts, at ang pagpapahina ni Gabriel sa Santos Group. Ang Progressive Holdings, na dating isang kumpanyang pinangarap ni Gabriel na itatayo, ay lumalabas na ginagamit bilang kasangkapan para sa kanyang sariling interes. Ninakaw niya tayo, mama, bulong ko sa sarili, habang tinititigan ko ang mga dokumento. Ito ay hindi lamang tungkol sa personal na pagtataksil, ito ay tungkol sa pagtataksil sa tiwala ng pamilya at sa utang na loob na ibinigay ng Santos Group kay Gabriel. Binigyan ako ni Mang Alex ng detalyadong impormasyon tungkol sa lihim na pag-withdraw ni Gabriel ng pondo at paglilipat ng shares. Mayroong ilang transaksyon sa isang kumpanyang tinatawag na Nexus Tech. Ginang Elena, sabi niya, habang itinuturo ang isang linya sa financial report. At ang pangalang Victor ay madalas na lumilitaw. Napansin ko rin ang mga transaksyon sa pangalan ni Maria Lim. Ang 3 buwan na pagdadalang tao ni Maria ay nagsimulang maging kaduda-duda sa aking isip. Paano kung ito ay isang bahagi ng kanilang plano? Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa isang mas malaking laro. Nagpasya ako. Hindi ako magtatago sa likod ng mga pader ng Santos Group. Kakailanganin kong kontrolin ang salaysay, ibunyag ang kanilang mga kasinungalingan, at maglagay ng isang patibong na hindi nila inaasahan. Isang press conference. Ito ang magiging simula ng aking paghihiganti, hindi ng may galit na bulag, kundi ng may malamig na pagpaplano. Ang bulwagan ng Grand Manila Hotel ay napuno ng mga mamamahayag. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit mas nanaig ang matalim na determinasyon. Suot ko ang isang puting power suit, na nagbibigay ng propesyonal at malinis na imahe. Ang aking mukha ay maayos ang makeup, hindi masyadong madrama, na nagpapahayag ng kapanatagan. Nais kong ipakita sa lahat na si Elena Santos ay hindi isang biktima na dapat kaawaan, kundi isang babaeng may dignidad. Salamat sa inyong pagdalo, mga mamamahayag, ang sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit malinaw. Alam kong marami kayong katanungan at susubukan kong sagutin ang marami hanggat maaari. Ngunit may mga bagay na kumpidensyal at hindi ko pwedeng ibunyag sa publiko. Sunod-sunod ang pagtatanong. Tungkol kay Gabriel sa Santos Group sa diborsyo. Ninisian ko sila. Una, simula ko, wala akong anumang kaalaman tungkol sa anunsyo ni Ginoong Reyes noong isang gabi. Para sa akin din, ito ay isang nakakagulat at nakakahiyang sorpresa. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan sa bulwagan at mas naging matindi ang mga flash ng kamera. Ang publiko ay nagbubulungan na at alam kong nagbabago ang kanilang pananaw. Pangalawa, tungkol sa pag-withdraw ng investment, batay sa paglabag sa kontrata na kinilala mismo ni Ginoong Reyes sa publiko noong isang gabi, totoo na ang Santos Group ay ginagamit ang aming karapatan ayon sa kontrata. Tahimik akong nagbitiw ng bawat salita, tinitimbang ang bawat epekto. Sa sulok ng bulwagan, nakita ko si Andrea Cruz,
ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo, na isang investigative journalist ngayon. Ninisyan niya ako ng bahagya, isang senyales ng suporta. Panghuli, sabi ko, tungkol sa aking kasal. Lubos akong nagsisisi na umabot kami sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng 3 taon, sinuportahan ko ang aking asawa, ngunit ito ang naging bunga. Ginawa kong tunog na mahina ang aking boses, pinigilan ang mga luha. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Ngunit malalampasan ko ang sakit na ito sa lalong madaling panahon at magtutuon ako sa pag-unlad ng Santos Group at ng aking sariling kinabukasan. Isang reporter ang biglang sumigaw, "Ginang Santos, totoo ba ang chismis na ang kasal ninyo ni Ginoong Reyes ay isang kasal sa negosyo mula pa sa simula?" Narinig ko ang kanyang tanong, matalas at mapanganib. Alam kong sinubukan niyang ipitin ako. Ang aking kasal ay nagsimula sa pag-ibig, sagot ko ng matatag, kahit sa panig ko. Tungkol kay Ginoong Reyes, iniwan ko ang pangungusap na bitin sa ere. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Mang Alex, may galaw sa GI account. Malaking halaga ang inilipat sa Pilipinas. Ang tatanggap ay Nexustech, nag-iisang tagapamahala, Maria Lim. Isang napakagandang pagkakataon. Tumingin ako sa reporter. Ang tanong ninyo ay napaka-interesante. Payagan ninyo akong magtanong din, alam ba ninyo na si Ginang Lim, ang sinasabing nagdadalang tao na ito, ay biglang nagtatag ng isang kumpanya na may kapital na 2.5 bilyong piso. Gulat na gulat ang mga mamamahayag. At, dagdag ko, ang petsa ng pagtatatag ng kumpanya ay eksaktong 3 buwan na, sa parehong oras na sinasabi ni Ginang Lim na siya ay nagdadalang tao. Hindi ba't ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon? Sumabog ang silid sa bulungan. Pagkatapos ng press conference, lumapit sa akin si Andrea, "Elena, galing mo." Na-record ko ang lahat. Sigurado akong binayaran ang reporter na iyon. Alam ko, sabi ko, "Andrea, kailangan ko ang tulong mo." Kinumpirma ni Andrea ang aking hinala tungkol sa pekeng pagdadalang tao ni Maria. Sinubukan pa akong tawagan ni Gabriel, ngunit tinanggihan ko. Sa gabing iyon, naramdaman ko ang isang bahagyang init sa aking puso, hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa pag-asa. Mga minamahal kong tagapakinig, ano sa tingin ninyo ang susunod na hakbang ni Elena? Sa tingin ba ninyo ay makakahanap pa siya ng ibang kasinungalingan? Ibahagi ang inyong mga hula at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat po. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagpaplano at tahimik na paghahanap ng impormasyon. Ang isip ko ay parang isang makina, patuloy na nagtatrabaho, nagdudugtong ng bawat piraso. Ang paghihiganti ay hindi isang mabilis na apoy, kundi isang mabagal na pagliyab na unti-unting lumalamon. Nagpatuloy ang pag-imbestiga ni Andrea Cruz, at ang mga balita tungkol sa pekeng pagdadalang tao ni Maria ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa publiko. Ngunit may isang anino na laging sumusunod. Ang pangalang T. Victor na naugnay sa Nexustech ay patuloy na lumalabas. "Ginang Elena," sabi ni Mang Alex, ang kanyang boses ay maseryoso kaysa dati, "kinumpirma na namin. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Victor ay Tito Miguel Santos. Ang inyong tiyuhin." Gulat na gulat ako. Si Tito Miguel. Ang pangalang iyon ay isang bahagi ng madilim na kasaysayan ng aming pamilya, isang kwentong matagal nang inilibing sa katahimikan. Narinig ko na siya ay isang key industrial thief noon na nagdulot ng malaking pinsala sa Santos Group. Ang katotohanang siya ang nasa likod ng lahat ng ito, kasama si Gabriel at Maria, ay isang mapait na pildoras na aking nilulun. Hindi ito basta tungkol sa pera o kapangyarihan, ito ay tungkol sa isang mas malalim na galit, isang paghihiganti na pinipigilan ng matagal. Nagpasya ako. Hindi ko siya hahayaang magtago sa anino. Pumunta ako sa Progressive Holdings, sa opisina ni Gabriel.
Ang elevator ay dahan-dahang umakyat at sa bawat palapag, nararamdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Nang bumukas ang pinto sa ika-22 palapag, dalawang matipunong gwardiya ang humarang sa aking daan. Paumanhin po, Ginang Santos, hindi bukas ang palapag na ito ngayon. Ngunit nakita ko ang isang sinag ng ilaw mula sa silid pulungan sa dulo ng pasilyo, at narinig ko ang mahinang bulong ng pagtatalo. Nandoon si Gabriel Reyes, hindi ba, ang sabi ko, sinasadya na lakasan ang aking boses. Sabihin ninyo sa kanya na nais siyang makita ni Elena Santos ngayon na. Ang gwardiya ay bumulong sa kanyang earphone, at makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng silid pulungan. Lumabas si Gabriel, ang kanyang mukha ay kulay abo. Elena, hindi ka dapat narito, ang kanyang tono ay malamig. Ngunit ninitian ko lamang siya. Narito ako para gamitin ang aking karapatan bilang shareholder. Narinig kong mayroon kayong bagong kasosyo. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Sa loob, nakita ko si Maria Lim na nakaupo sa tabi ng isang lalaking may salamin. Siya si Tito Miguel. At sa gilid, nakatayo, nakatalikod sa akin, si Sofia David. Ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo. Hindi ako makapaniwala. Si Sofia, dito. Ang mukha niya ay puno ng pagkakasala. Nilingon niya ako. Elena, ang tagal na. Nagpakita si Tito Miguel ng isang mapanuksong ngiti. Ginang Santos, narinig ko na ang marami tungkol sa iyo. Ako si Victor, sis ng Nexus Tech. Hindi ko siya kinamayan. Tito Miguel Santos, sabi ko, ang boses ko ay matalim, paano kung gamitin natin ang ating tunay na pangalan? Nagbago ang kanyang tingin, ngunit muling bumalik sa ngiti. Napakatalas mo, Elena. Ngunit ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ko siya pinaupo. Ang sitwasyon ay simple. Ninakaw ninyo ang trade secrets ng Santos Group at ilalantad namin kayo. Ngunit mumiti lamang siya. Elena, masyado kang impulsive. Akala mo ba'y wala kaming inihanda? Inilahad niya ang isang folder. Tingnan mo ito. Kung pipilitin mo akong labanan, ilalabas sa publiko ang dokumentong ito. Binuksan ko ang folder at ang aking mga mata ay nanliit. Mga larawan at psychiatric records ng aking ina, si Aling Pilar Santos, na nagdedetalye ng kanyang paggamot sa isang psychiatric clinic sa Tagaytay. Paano, ang boses ko ay nanginginig. Ang sakit ng katotohanan ay mas matalim kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nang gabing iyon, pagkatapos ng paghaharap kay Tito Miguel, ang bigat ng mga revelasyon ay halos bumaluktot sa akin. Ang lihim ng aking ina, ang kanyang sakit na matagal nang iningatan, ay ginamit laban sa akin. Umalis ako mula sa Progressive Holdings na parang isang estatwa, walang emosyon sa labas, ngunit sa loob, may naggangalit na apoy. Pagdating ko sa aming mansion sa Forbes Park, nakita ko si Don Roberto, ang aking ama, na naghihintay sa akin sa sala. Ang kanyang mukha ay hindi karaniwan na maputla. Alam niyang may nangyari. Elena, ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay nag-aalala. Umupo ako sa kanyang tabi at ikinuwento ang lahat, mula sa pagkilala kay Tito Miguel hanggang sa paggamit niya ng mga records ni Aling Pilar. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng aking ama, mula sa pagkabigla patungo sa malalim na sakit. Nang matapos ako, umupo siya ng matagal, tahimik. Anak, simula niya, ang kanyang boses ay mabigat, mayroon akong kailangan mong malaman. Hindi lamang negosyo ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Miguel. Ikinuwento niya ang isang kwento mula sa nakaraan, isang love triangle sa pagitan niya, ni Tito Miguel, at ng kapatid ng aking ina, si Tita Isabel. Si Tita Isabel ay in love sa aking ama, ngunit dahil sa pagpapahalaga sa pagkakasundo ng pamilya, pinili niya si Tito Miguel. Ngunit hindi niya kinaya ang pagtatago ng kanyang damdamin, at sa huli, nagpakamatay siya dahil sa depresyon na lalong nagpalala sa galit ni Tito Miguel sa aking ama.
Akala ni Miguel, sabi ng aking ama, ako ang dahilan ng kanyang kamatayan, at na ako ang nagplano ng lahat. Nagpatuloy ang aking ama. Ngunit ang tunay na pinagmula ng aming away ay mas malalim pa. Hindi lamang ito tungkol kay Isabel o sa mga isyu sa negosyo. Isang gabi, ang boses ng aking ama ay nanginginig, sinubukan ni Miguel na abusuhin ang iyong ina. Iyon ang huling patak. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang buong mundo ko. Hindi ko inaasahan ang ganoong karahasan mula sa isang kapamilya. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya pinalayas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na siya pinabalik kahit kailan. Inamin ng aking ama ang kanyang mga pagkakamali na minsan, ang kanyang pagmamahal at pagprotekta ay naging kontrol na hindi niya narinig ang tunay na nararamdaman ng kanyang mga kapatid. Ginawa ko ito sa ngalan ng pag-ibig, Elena, sabi niya, ngunit sa paggawa noon, nakalikha ako ng mas malalim na sugat. Ang kanyang pagkukumpisal ay mabigat, ngunit nagdala rin ng kakaibang pakiramdam ng kalinawan. Naiintindihan ko na ngayon ang malalim na galit ni Tito Miguel. Habang nag-uusap kami, may dumating na balita, may tangkang atake sa facility ng aking ina sa Tagaytay. Malinaw na hindi titigil si Tito Miguel. Elena, anak, sabi ng aking ama, mas mabuting umalis ka muna sa Pilipinas. Mapanganib na dito. Ngunit umiling ako. Hindi, Papa, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ako si Elena Santos. Hindi ako tataka sa aking kaaway. Ang Santos Group at ang ating pamilya ay kailangan ako ngayon. Sa gabing iyon, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Bukas sa presentasyon ng tender, inihanda kita ng isang sorpresa. Inaabangan ko ang iyong pagganap, pamangkin. Ito si Tito Miguel. Tinawag niya akong pamangkin, binibigyang diin ang aming masakit na relasyon sa dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, ninisen ko lamang ang telepono. Ako rin, Tito, bulong ko sa hangin, huwag mong kalimutan, kaming mga Santos ay magaling sa pagbawi. Napatunayan ko ang aking pangako. Poprotektahan ko ang Santos Group at ang aking pamilya, anuman ang mangyari. Sa gitna ng unos at matinding banta sa aming pamilya, ipinagpatuloy ko, si Elena, ang paghahanda para sa tender ng key proyektong digital na lungsod ng Manila, nang may pambihirang pagtutok at pag-iingat. Bawat sulok ng aming tanggapan ay pinuno ng mga diagram at teknikal na plano, bawat detalye ay sinuri ko ng husto, hindi lang para sa kahusayan ng proyekto, kundi para rin sa pagbalangkas ng isang sopistikadong patibong. Mayroon akong impormasyon na gagamitin ni Tito Miguel at ng Progressive Holdings ang mga ninakaw na plano mula sa Santos Group, ang parehong mga ideya na aking pinaghirapan noon. Alam kong hindi siya titigil, at sa bawat bagong banta sa buhay ng aking ina, ang galit sa aking puso ay lumalim, ngunit hindi ko ito hinayaang makontrol ako. Sa halip, ginawa ko itong gasolina, puwersa na nagtulak sa aking utak na gumana ng mas matalas, upang makaisip ng paraan na hindi lamang kami magwawagi, kundi ilalantad din ang kanilang panlilinlang sa pinakamalaking entablado. Ito ang aming huling laban at kailangan kong maging mas matalino sa kanya. Ang lihim na mensahe ni Sofia David na, mag-ingat sa demonstrasyon, ay nakaukit sa aking isip, isang babala na nagpatibay sa aking desisyon na hindi na maging sunod-sunuran sa mga pangyayari. Sa araw ng presentasyon, nang magsimulang magsalita si Gabriel, ang bawat salita, bawat slide, ay halos kapareho ng aming lumang plano, isang tahimik na kumpirmasyon sa pagtataksil na alam kong ginawa nila. Tiningnan ko ang mga mata ng mga hurado, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng pagkabigla at pagkalito sa harap ng mga taktika na hindi nila marahil inaasahan, lalo na mula sa kanyang asawa. Ngunit nang dumating ang aking pagkakataon, ipinakita ko hindi lamang ang isang bagong teknolohiya, kundi isang bagong pamantayan ng seguridad at pagbabago para sa Santos Group. Bunga ng pakikipagtulungan namin sa isang pangunahing institusyon sa Pilipinas, isang hindi inaasahang galaw na lumikha ng isang kakaibang pagtataka sa mga miyembro ng hurado.
Ang plano ay perpekto, ang tilason na aking inihanda ay unti-unting kumakalat sa kanilang sistema, ngunit hindi ko pa rin inaasahan ang nakamamatay na sorpresa na inihanda ni Tito Miguel. Sa mismong rurok ng aming demonstrasyon, nang ipinakita namin ang kakayahan ng aming network security system, biglang nag-glitch ang screen. Sa halip na ang aming presentasyon, lumabas sa malaking screen ang mga psychiatric records ni Aling Pilar Santos, ang aking ina, isang mapanira at nakahihiyang atake na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon at ang kredibilidad ng aming pamilya. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo sa aking mga ugat, ang matinding pagkabigla ay sinundan ng isang nag-aalab na galit, ngunit mabilis akong kumilos. Hindi ako nagpadaig sa pananakit na nais nilang idulot. Sa isang kisap mata, binago ko ang buong naratibo ng insidente. Ginawa kong isang matingkad na patunay ng kahalagahan ng matatag na network security ang cyber attack. Habang ipinapaliwanag ko ang paglaban ng aming sistema sa pag-atake, inilalabas ko ang mga detalye ng kanilang banta, ang kanilang mga kahinaan, at ang aming kakayahang ipagtanggol ang aming sarili. Sa parehong sandali, si Andrea Cruz, na may perpektong timing, ay ibinunyag sa publiko ang peking pagdadalang tao ni Maria Lim, ang kerida ng aking asawa. Isang iskandalo na nagdagdag ng bigat sa kaguluhan at tuluyang nagdulot ng malaking pinsala sa kredibilidad ng kabilang panig, lalo na sa mga hurado. Kami ay nagtagumpay sa tender, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang halaga ng aming tagumpay ay mabigat, at ang sakit na idinulot nila ay hindi ko malilimutan. Ang lihim na mensahe ni Sofia David na, mag-ingat sa demonstrasyon, ay nakaukit sa aking isip. Isang babala na nagpatibay sa aking desisyon na hindi na maging sunod-sunuran sa mga pangyayari. Sa araw ng presentasyon, nang magsimulang magsalita si Gabriel, ang bawat salita, bawat slide, ay halos kapareho ng aming lumang plano, isang tahimik na kumpirmasyon sa pagtataksil na alam kong ginawa nila. Tiningnan ko ang mga mata ng mga hurado. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng pagkabigla at pagkalito sa harap ng mga taktika na hindi nila marahil inaasahan, lalo na mula sa kanyang asawa. Ngunit nang dumating ang aking pagkakataon, ipinakita ko hindi lamang ang isang bagong teknolohiya, kundi isang bagong pamantayan ng seguridad at pagbabago para sa Santos Group. Bunga ng pakikipagtulungan namin sa isang pangunahing institusyon sa Pilipinas, isang hindi inaasahang galaw na lumikha ng isang kakaibang pagtataka sa mga miyembro ng hurado. Ang plano ay perpekto, ang tilason na aking inihanda ay unti-unting kumakalat sa kanilang sistema, ngunit hindi ko pa rin inaasahan ang nakamamatay na sorpresa na inihanda ni Tito Miguel. Sa mismong rurok ng aming demonstrasyon, nang ipinakita namin ang kakayahan ng aming network security system, biglang nag-glitch ang screen. Sa halip na ang aming presentasyon, lumabas sa malaking screen ang mga psychiatric records ni Aling Pilar Santos, ang aking ina, isang mapanira, at nakahihiyang atake na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon at ang kredibilidad ng aming pamilya. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo sa aking mga ugat, ang matinding pagkabigla ay sinundan ng isang nag-aalab na galit, ngunit mabilis akong kumilos. Hindi ako nagpadaig sa pananakit na nais nilang idulot. Sa isang kisap mata, binago ko ang buong naratibo ng insidente, ginawa kong isang matingkad na patunay ng kahalagahan ng matatag na network security ang cyber attack. Habang ipinapaliwanag ko ang paglaban ng aming sistema sa pag-atake, inilalabas ko ang mga detalye ng kanilang banta, ang kanilang mga kahinaan, at ang aming kakayahang ipagtanggol ang aming sarili. Sa parehong sandali, si Andrea Cruz, na may perpektong timing, ay ibinunyag sa publiko ang peking pagdadalang tao ni Maria Lim, ang kerida ng aking asawa. Isang iskandalo na nagdagdag ng bigat sa kaguluhan at tuluyang nagdulot ng malaking pinsala sa kredibilidad ng kabilang panig, lalo na sa mga hurado. Kami ay nagtagumpay sa tender, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang halaga ng aming tagumpay ay mabigat, at ang sakit na idinulot nila ay hindi ko malilimutan. Hindi pa man humuhupa ang alabok mula sa aming tagumpay sa tender, isang tawag mula kay Tito Miguel ang nagpahinto sa aking paghinga. Inanyayahan niya ako, si Elena,
sa isang lihim na pagpupulong sa pier, isang malinaw na patibong na nagpaparamdam sa akin ng matinding kaba at takot. Ang kanyang boses ay tila isang anino, puno ng banta, at alam kong hindi ako maaaring tumanggi. Bago ako umalis, habang hawak ang telepono, narinig ko ang boses ng aking ama, si Don Roberto Santos, na may bigat at lalim na hindi ko pa narinig kailanman. Ibinunyag niya ang huling bahagi ng nakaraan ni na Tito Miguel at Tita Isabel, isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil na matagal nang inilihim, na siya ring pinagmulan ng matinding puot ng aking tiyuhin. Si Tita Isabel pala, ang babaeng minahal ni Tito Miguel ng sobra, ay kapatid pala ng nanay ko, isang lihim na sumabog sa akin na parang bomba. Nang ipagtapat niya ang pagtatangkang pang-aabuso ni Tito Miguel kay Aling Pilar, ang aking ina, na siyang dahilan ng kanyang pagpapalayas mula sa aming tahanan maraming taon na ang nakalipas, naintindihan ko ang lalim ng kanyang galit, ang sugat na hindi naghilom, at ang dahilan ng kanyang walang humpay na paghihiganti. Ang sakit sa boses ng aking ama, ang kanyang pagsisisi, ay nagbigay sa akin ng bagong lakas, isang determinasyong protektahan ang aming pamilya, anuman ang mangyari. Habang nagmamaneho patungo sa pier, bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol ng kaba. Ang amoy ng alat ng dagat ay pumailan lang sa hangin, at sa pagdating ko, sinalubong ako ng isang tanawing nagpakulo ng aking dugo. Nakita ko si Gabriel, ang aking asawa, at si Maria, ang kerida niya, na nakagapos sa isang post, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Lumabas si Tito Miguel mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kabaliwan at desperasyon. Ipinakita niya sa akin ang mga eksplosibo na nakakabit sa paligid ng pier, ang kanyang ngiti ay isang pahiwatig ng kanyang tunay na hangarin na wakasan ang lahat, na dalhin kami sa kanya sa hukay. Ngunit sa gitna ng aking matinding takot, isang pakiramdam ng pag-asa ang sumilay nang biglang dumating ang aking ama, si Don Roberto Santos, kasama ang kanyang security team, pinamunuan ni Mang Alex Flores. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko, isang tahimik na pangako na hindi kami susuko. Ang pier ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga putok ng baril ay umalingaw sa gabi, kasabay ng mga sigaw at pag-ungo ng mga kalaban. Hindi ko inakala na mayroon akong lakas na lumaban ng ganoon na makipagsabayan sa pisikal na labanan. Sa isang pagkakataon, nang makita kong papatayin na ni Tito Miguel ang aking ama, gumalaw ang aking katawan ng kusa. Kinuha ko ang baril na bumagsak sa lapag, ang lamig ng metal ay nagbigay ng kislap sa aking mga mata, at walang pag-aalinlangan, ipinaputok ko ito. Hindi ko inasintang tamaan si Tito Miguel, ngunit ang bala ay tumama sa lubid na nakagapos sa aking ama, at siya ay nakawala. Ang kanyang pagdating ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa, isang pag-asa na hindi mag-iisa sa labang ito. Sa gitna ng kaguluhan, tinangkang saksakin ni Tito Miguel ang aking ama, ngunit bago pa man niya ito magawa, isang putok ng baril ang umalingaw at bumagsak si Tito Miguel sa lapag. Si Mang Alex Flores, ang aming tapat na security, ang bumaril sa kanya. Ang katahimikan pagkatapos ng mga putok ay nakakabingi hanggang sa marinig ang sirena ng pulis at ambulans na papalapit. Natapos ang digmaan, ngunit ang mga sugat na idinulot nito ay malalim at ang aral ay mananatili. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan ninyo po ako sa pamamagitan ng pag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman ko po na mayroon pa rin akong mga kasama sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi. Magkita-kita po tayo sa huling bahagi ng ating kwento, Tahimik na Ganti. Pagkatapos ng madugong insidente sa pier, ang mundo ay tila huminto. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mahinang hininga ng aking ama, si Don Roberto Santos, habang siya ay nagpapagaling sa ospital. Ang kanyang matagumpay na operasyon ay isang himala sa gitna ng lahat ng kaguluhan, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay tanda ng kanyang matinding pagmamahal at sakripisyo para sa aming pamilya. Isang paalala ng kanyang kahandaang ipagtanggol kami sa anumang halaga. Sa bawat araw na ako ay nagbabantay sa kanya, ang pagod ay bumabalot sa aking katawan at isip,
ngunit ang aking paninindigan ay nanatiling matatag, walang pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang bigat ng mga nangyari, ang pighati sa mga puso ng lahat, ngunit alam kong kailangan naming bumangon, hindi nang may puot na lalong magpapalalim sa sugat, kundi nang may pag-unawa at bahagyang pagpapatawad, upang makahanap ng pag-asa. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang para sa kinabukasan ng Santos Group, kundi para na rin sa paghilom ng aming pamilya, isang mahaba at masalimuot na proseso. Sa panahong iyon ng pagmuni-muni at paggaling, nagpasya akong harapin sina Gabriel at Maria. Pinuntahan ko sila sa himpilan ng pulisya, sa loob ng isang silid na puno ng katahimikan na tila ba ay pinipiga ang bawat patak ng pag-asa, kung saan ang pagsisisi ay bakas sa kanilang mga mukha. Ang kanilang buhay ay nagkahiwa-hiwalay, isang malinaw na patunay sa epekto ng kanilang mga maling desisyon at pagtataksil na nagdulot ng matinding sakit sa marami. Walang halong galit sa aking tinig, at sa halip ay mayroong kalmadong paninindigan, inalok ko sila ng isang pagkakataon, isang pagpipilian upang makipagtulungan sa mga otoridad na magbigay ng ebidensya laban kay Tito Miguel, kapalit ng pagpapagaan ng kanilang sentensya. Nakita ko ang isang bahid ng pag-asa sa mga mata ni Gabriel, na tila ba ay nakakita ng isang sulyap ng liwanag sa kadiliman. Sa wakas, nagawa niyang tanggapin ang aking alok, kasama ang kanyang taos-pusong pagsisisi na kanyang ipinahayag ng may bigat sa puso. Naramdaman ko ang bigat ng pagpapatawad, hindi ito madali, ngunit alam kong ito ang tamang landas tungo sa paggaling, isang pagpili na huwag magpadaig sa galit, kundi piliin ang kapayapaan at paglago sa kabila ng lahat. Habang unti-unting gumagaling ang aking ama, ang kanyang pagmamataas sa akin ay kitang-kita sa kanyang mga mata, isang tahimik na pagkilala sa aking kakayahang maging pinuno at tagapagtanggol ng aming pamilya at negosyo. Unti-unti, ipinakita niya ang kanyang kahandaang ibigay ang bato ng pamumuno, isang tiwala na higit pa sa anumang posisyon o yaman, isang patunay na handa na siyang magpahinga at magtiwala sa aking mga kamay. Sa opisyal na kapasidad, tinanggap ko ang posisyon bilang acting president ng Santos Group, isang malaking responsibilidad na aking gayakapin ng buong puso at isip. Alam kong ito ang aming pagkakataon para sa isang bagong simula. Sa bahay, ang pinakamalaking pagbabago ay ang paggaling ni Aling Pilar Santos, ang aking ina. Ang kanyang unti-unting pagbangon mula sa kanyang karamdaman, ang kanyang muling paglahok sa mga aktibidad ng pamilya, ay nagbigay ng bagong pag-asa at nagpapatibay sa koneksyon ng aming pamilya, na tila ba ay unti-unting bumabalik ang buhay sa aming tahanan. Ang pag-asa na ito ay lalong lumaki nang bumalik si Sofia David, na ngayon ay naghahanap ng pagbabago sa kanyang buhay matapos ang lahat ng nangyari. Inalok ko siya ng isang posisyon sa aming Singapore branch, isang bagong simula para sa kanya, at isang patunay na ang aming pamilya ay handa ng magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon, na nagpapakita ng tunay na kakayahan na bumangon mula sa abo at magsimulang muli. Ang araw ng paglilitis kay Tito Miguel Santos ay dumating, at sa pagpasok ko sa loob ng korte, isang mabigat na kaba at matinding tensyon ang bumalot sa akin, si Elena. Bawat hakbang ay tila ba isang pagsubok, habang ang mga mata ng marami ay nakatutok sa aming pamilya, naghihintay ng bawat pagbabago sa mukha, bawat reaksyon. Bilang pangunahing saksi, kailangan kong maging matatag na magharap ng katotohanan ng walang pag-aalinlangan, gaano man ito kahirap o kasakit. Pinakinggan ko ang bawat salita, bawat argumento ng abogado ni Tito Miguel na nagtatangkang sirain ang aking kredibilidad at ang reputasyon ng Santos Group. Ang bawat pahayag ay puno ng panlilinlang, sinisikap na baliktarin ang mga katotohanan upang ilihis ang atensyon mula sa tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan, mula sa industrial espionage, extortion, at attempted murder na kanyang ginawa. Subalit alam kong ang katotohanan ay mananaig, at handa akong ipaglaban ito hanggang sa huli, handang magtiis, magmatsyag, at hayaang ang hustisya ang siyang magwakas. Ang loob ng korte ay napuno ng mabibigat na katahimikan, na paminsan-minsan ay nababasag ng mga bulungan at ng mga paghagulgol ng ilang taong di maipaliwanag ang kaba, at ang bawat isa ay naghihintay ng susunod na mangyayari,
ng susunod na pahayag na maaaring magpabago ng lahat. Sa gitna ng paglilitis, habang ang mga ebidensya ay unti-unting lumalabas at nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, isang huling desperadong pagtatangka ni Tito Miguel upang sirain kami ng tuluyan. Ibinunyag niya ang isang huling lihim, isang pagtataksil na yumanig sa pundasyon ng aming pamilya at ng aking pagkatao, na parang isang malakas na lindol. Ipinahayag niya ng malakas at buong tapang sa korte ang matagal ng pagtataksil ng aking ama, si Don Roberto, sa aking ina, si Aling Pilar, at ang pagkakaroon ng isang anak sa labab, si Cecilia Garcia, na kasalukuyang nagtatrabaho sa Santos Group. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso na parang patalim, nag-iwan ng isang malalim na sugat na mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala. Ang pagkabigla ay umiral sa loob ng korte, na tila ba ay tumigil ang oras, at maging ako ay halos hindi makahinga, nagdududa sa katotohanan ng lahat ng aking pinaniniwalaan at pinanghawakan sa buhay. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa akin, ang kanilang mga tanong ay tahimik na bumubulong sa aking isipan, na tila ba ay naghahanap ng kasagutan na wala ako. Naramdaman ko ang pighati na pumuno sa aking dibdib, isang pakiramdam ng pagtataksil mula sa sarili kong ama, ang taong aking pinagkatiwalaan at pinoprotektahan ng buong lakas. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap, at ang larawan ng aming pamilya na aking pinahalagahan at pinaniwalaan ay nabasag, nagkahiwa-hiwalay sa maliliit na piraso. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Paano ko titingnan ang aking ama, na aking pinaniniwalaan at ipinaglaban ng buong puso, pagkatapos ng lahat ng ito? Ang paggaling ni Aling Pilar, ang aking ina, ay tila muling nasubok ng mga revelasyong ito, at ang pag-asa na aking pinanghawakan ay tila ba ay naglaho ng panandalian. Sa kabila ng matinding sakit na aking naramdaman, pinili kong harapin ang katotohanan ng buong tapang. Alam kong ito lamang ang tanging paraan upang makahanap ng kapayapaan. Sa pagtatapos ng sesyon ng korte, habang ako ay nag-iisip ng malalim at nagtatanong sa aking sarili, nakatanggap ako ng isang lihim na tawag mula kay Cecilia Garcia. Sa kanyang boses, narinig ko ang kanyang pangamba at pagkabigla, na tila ba ay gulat na gulat din siya sa mga nangyari. Kinumpirma niya ang kanyang relasyon kay Don Roberto bilang kanyang anak, na siya nga ay kanyang ama, ngunit mariing itinanggi niya ang pagkakaroon ng anak sa labas, na wala siyang alam tungkol dito. Ito ay nagbigay sa akin ng bahagyang paglilinaw, isang kislap ng pag-asa na maaaring mayroong higit pa sa kwento, at ang katotohanan ay hindi paganap na nailalantad. Ang pagdududa ay nanatili, ngunit mayroong isang maliit na bahagi ng aking puso na kumapit sa pag-asa na ang tunay na kwento ay malilinaw pa, at ang aming pamilya ay makakahanap pa rin ng kapayapaan. Sa kabila ng mga bagong revelasyon na yumanig sa aming pamilya at sa pundasyon ng aking pagkatao, ipinagpatuloy ko, si Elena, ang paglilitis kay Tito Miguel Santos, na may bagong lakas at determinasyon, handang harapin ang anumang pagsubok. Ang katotohanan ay kailangan kong harapin, anuman ang mangyari, at ang hustisya ay dapat makamit, para sa kapayapaan ng aming pamilya at para sa hinaharap ng Santos Group. Sa tulong ni Cecilia Garcia, na nagbigay ng kanyang testimonya ng may katapangan at integridad, ang lahat ng pagdududa tungkol sa pagkakaroon ng anak sa labas ay nalinis, at napatunayan na walang ganoong anak si Don Roberto. Ang kanyang testimonya ay naglinaw ng katotohanan, nagbigay ng liwanag sa dilim ng aming mga tanong, at nagtulak kay Tito Miguel sa paghaharap sa kanyang kapalaran. Ang kanyang mga pagtatangka na sirain kami ay tuluyang nabigo, at ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nabunyag sa harap ng lahat. Sa huli, si Tito Miguel Santos ay nabilanggo, hinatulan ng 25 taon na pagkakakulong, isang kaparusahan na nagpakita ng katarungan at ng karma para sa kanyang mga kasalanan, isang pagwawakas sa kanyang paghahangad ng kapahamakan. Sa gitna ng lahat ng ito, ako, si Elena, ay opisyal na naging bagong presidente ng Santos Group. Ang pagbabago ay hindi lamang sa pamumuno ng aming kumpanya, kundi pati na rin sa puso ng aming pamilya, isang paghilom na nagsimula sa pagpapatawad. Nagsimulang maghilom ang pamilya Santos,
ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-unawa. Ang aking ina, si Aling Pilar, sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, ay nagpakita ng pambihirang lakas at pagpapatawad kay Don Roberto. Ang kanilang muling pagtanggap sa isa't isa ay nagdala ng kapayapaan sa aming tahanan, isang kapayapaan na matagal nang hinanap, at ang aking ama ay lubos na nagsisi at tinanggap ang aking bagong pamumuno ng buong pagpapakumbaba, isang tanda ng kanyang pagtitiwala sa akin. Si Cecilia Garcia, sa kanyang katapangan at integridad, ay nagpatunay sa kanyang sarili at nagdala ng kapayapaan sa aming pamilya, naging bahagi ng aming paghilom at pagbangon. Ngayon, sa pagharap sa mga hamon sa hinaharap, tulad ng mas malaking banta mula sa Orion Capital na unti-unti nang lumalabas, handa ako na pamunuan ang Santos Group sa isang bagong panahon ng integridad at pagbabago. Hindi ako natatakot sa mga darating na laban dahil alam kong mayroon akong pamilya na naniniwala sa akin, at ang tunay na lakas ay nasa pag-ibig, pagpapatawad, at karunungan. Ang huling eksena ay isang hapunan ng pamilya Santos na nagtitipon, nagtatawanan, walang lihim na nagtatago, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa pagtatapos ng kwento, ipinagpapatuloy ko ang pagmuni-muni tungkol sa pamana ng Santos Group, at ang aking pananaw sa isang bagong panahon ng pag-ibig, integridad, at karunungan na aking pamumunuan. Ang aming kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang pagsubok, kung mananatili tayong tapat sa ating mga halaga, ang liwanag ay laging mananaig pagkatapos ng bagyo, at ang pamilya ang siyang tunay na sandigan. Sa kabila ng mga bagong revelasyon na yumanig sa aming pamilya at sa pundasyon ng aking pagkatao, ipinagpatuloy ko, si Elena, ang paglilitis kay Tito Miguel Santos, na may bagong lakas at determinasyon, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang katotohanan ay kailangan kong harapin, anuman ang mangyari, at ang hustisya ay dapat makamit, hindi lamang para sa kapayapaan ng aming pamilya, kundi para na rin sa kinabukasan ng Santos Group na aming pinaghirapan. Sa tulong ni Cecilia Garcia, na nagbigay ng kanyang testimonya ng may katapangan at integridad, ang lahat ng pagdududa tungkol sa pagkakaroon ng anak sa labas ay nalinis, at napatunayan na walang ganoong anak si Don Roberto. Ang kanyang testimonya ay naglinaw ng katotohanan, nagbigay ng liwanag sa dilim ng aming mga tanong, at nagtulak kay Tito Miguel sa paghaharap sa kanyang kapalaran nang wala ng matatakbuhan. Ang kanyang mga pagtatangka na sirain kami ay tuluyang nabigo, at ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nabunyag sa harap ng lahat ng nakasaksi, nag-iwan sa kanya ng kahihiyan at pagkabigo. Sa huli, si Tito Miguel Santos ay nabilanggo, hinatulan ng 25 taon na pagkakakulong, isang kaparusahan na nagpakita ng katarungan at ng karma para sa kanyang mga kasalanan, isang pagwawakas sa kanyang matinding paghahangad ng kapahamakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bahagyang ginhawa, hindi dahil sa galak sa kanyang kapahamakan, kundi dahil sa pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng paghihirap at pagtataksil na bumalot sa aming buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, ako, si Elena, ay opisyal na naging bagong presidente ng Santos Group. Ang pagbabago ay hindi lamang sa pamumuno ng aming kumpanya, kundi pati na rin sa puso ng aming pamilya, isang paghilom na nagsimula sa pagpapatawad at pagtanggap sa isa't isa. Nagsimulang maghilom ang pamilya Santos, ang mga sugat na nakaraan ay dahan-dahang naghihilom sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-unawa. Ang aking ina, si Aling Pilar, sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok na dinanas niya, ay nagpakita ng pambihirang lakas at pagpapatawad kay Don Roberto. Ang kanilang muling pagtanggap sa isa't isa ay nagdala ng kapayapaan sa aming tahanan, isang kapayapaan na matagal nang hinanap at ipinagdasal. At ang aking ama ay lubos na nagsisi sa kanyang mga pagkakamali, naghahanap ng pagpapatawad, at tinanggap ang aking bagong pamumuno ng buong pagpapakumbaba, isang tanda ng kanyang pagtitiwala at pagmamalaki sa akin. Si Cecilia Garcia, sa kanyang katapangan at integridad, ay nagpatunay sa kanyang sarili at nagdala ng kapayapaan sa aming pamilya, naging bahagi ng aming paghilom at pagbangon, at naging isang mahalagang bahagi ng aming bagong simula.
Ang aking pag-unawa sa pagiging komplikado ng tao, sa pagmamahal, at sa pagpapatawad ay lumalim, at naging isang matibay na pundasyon para sa aking bagong tungkulin bilang pinuno. Ngayon, sa pagharap sa mga hamon sa hinaharap, tulad ng mas malaking banta mula sa Orion Capital na unti-unti nang lumalabas sa mga anino, handa ako na pamunuan ang Santos Group sa isang bagong panahon ng integridad at pagbabago. Ang pagiging presidente ay hindi lamang isang posisyon, kundi isang pamana na aking yayakapin ng buong puso, isang responsibilidad na aking babalansihin sa pagitan ng negosyo at pamilya. Hindi ako natatakot sa mga darating na laban dahil alam kong mayroon akong pamilya na naniniwala sa akin, isang matibay na suporta na hindi matitinag, at ang tunay na lakas ay nasa pag-ibig, pagpapatawad, at karunungan na aming natutunan sa aming paglalakbay. Isang gabi, matapos ang lahat, nagtipon ang pamilya Santos para sa hapunan, nagtatawanan, walang lihim na nagtatago sa kanilang mga mata, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahalan. Isang larawan ng kapayapaan na matagal naming ipinaglaban. Ang aming kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang pagsubok, kung mananatili tayong tapat sa ating mga halaga, ang liwanag ay laging mananaig pagkatapos ng bagyo. At ang pamilya ang siyang tunay na sandigan na magbibigay ng lakas at inspirasyon. Ang pamana ng Santos Group ay hindi lamang tungkol sa yaman o kapangyarihan, kundi sa integridad, pagmamahalan, at karunungan, mga halaga na aking ipagpapatuloy sa bagong panahon na ito. Ang kwento ng ating Elena ay nagtatapos na rito. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga desisyon niya ay nagdulot ng pagbabago sa buhay ng marami, mula sa kanyang pamilya hanggang sa buong kumpanya. Ngunit kayo, ano sa tingin ninyo ang desisyon ni Elena? Tama ba ang kanyang ginawa sa lahat ng sitwasyon, mula sa pagiging matapang sa negosyo hanggang sa pagpapatawad sa mga nagtaksil? Mayroon ba kayong gagawing iba kung kayo ang nasa kanyang posisyon, lalo na sa mga pagkakataong ang pagtitiwala at pagmamahal ay sinubok ng matindi? Ibahagi ang inyong mga saloobin at kuro-kuro sa comment section sa ibaba, dahil binabasa ko po ang bawat isa, bawat salita ay mahalaga, at ang inyong mga komento ay nagbibigay buhay sa bawat kwento na aking ibinabahagi. Kung ang kwentong ito ay nagpakilo sa inyong isip o damdamin, kung ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o pag-asa, huwag kalimutang mag-iwan ng like bilang suporta. Pakiusap din po, ibahagi ang kwentong ito sa mga taong sa tingin ninyo ay madarama rin ang bawat pahina ng buhay ni Elena, ang mga taong nangangailangan ng lakas at pag-asa, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti, upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo, ang mga susunod na laban, at ang mga susunod na kabanata ng buhay na puno ng pagsubok at pagbangon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, sa susunod na paglalakbay na puno ng aral at emosyon, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon, baka kayo na mismo ang magbubunyag ng katotohanan, ang magbibigay liwanag sa dilim, o ang susunod na magiging bida sa sariling kwento ng tahimik na ganti. Ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.